kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awat biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. On the first night ng ating pong tinatawag na anniversary month, we would like to study and to look into restoring your passion for God. Okay? Hindi ko alam kung ano nangyari sa iyo because of the 2 years of being in pandemic. Hindi ko alam kung mahal mo pa ang Diyos o nagtatrabaho ka lang sa Diyos. Hindi ko alam. Kanina may lumapit sa akin, pagkatapos ng service, sabi niya, Pastor, ipag-pray mo ako. Okay? Kasi po, hindi po ako makakadalo mamaya kasi may pasok po ako ng alas 4. Ipag-pray niyo po ako na paalam po ako na ang aking off ay Sunday. Okay? Pastor, salamat po. Sabi ko, wala yun. I'll pray for you. You see? And this is something that we should have. Kanya kayong walang hadlang sa pananambahan. Kayong walang hadlang dahil kayo'y wala naman trabaho pagka-araw ng linggo. Okay? Hindi nyo alam yung struggle ng may tindahan, hindi nyo alam yung may struggle ng mayroong kumpanya na pumapasok, na sila'y hinihimok, na sila'y pumasok. Okay? Kanya kung walang hadlang at ikaw ay hindi nakakapagsimba, kung ikaw may nagsisimba, simba lang. Pag sinabing simba, nakinig. Pero hindi dapat simba, samba. Dapat nagwo-worship tayo. Okay? So ating sisiyasatin, ating titignan, ako ba'y mayroon pang pag-ibig? Revelations 2 verses 1 up to verse number 5. Anong sabi ng salita ng Diyos? Basahin natin sabay-sabay. Unto the angel of the church of Ephesus write, This thing saith he that holdeth the 7 stars in the right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlestick. I know thy works, thy labor, and thy patience, and how canst thou bear them which are evil? Thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars, and hast borne, and hast patient, and for my name's sake hast labored and hast fainted. Verse number 4, Nevertheless I have somewhat against thee, thou hast left thy first love. Verse number 5, Remember therefore from whence thou art fallen, and repent and do the first work, or else I will come unto thee quickly, and I will remove thy candlestick out of his place, except thou repent. Father, thank you. May you bless us, give us grace and mercy. In Christ's name we pray, and all God's people say, please be seated. Thank you very much. We have visitors here this afternoon, taga Bangkal, taga Lacuña. Okay, bisita ni Monique, and it is Ruel Remo. Ruel, tayo lang. Okay, shall we say? Okay, nandito rin itong si Neil Gonzales. Del Pilar naman siya. Neil, tayo lamang Neil. Okay, ayun siya. Shall we say? Okay, thank you very much. Maraming salamat. Nais ko pong magkaroon tayo ng honest evaluation. Okay? Kung tayo bagay faithful o hindi na sa Diyos. Okay? At pong titignan, ako ba'y nasa simbahan lang kasi nagsisimba o ako'y sumasamba kasi mahal ko siya? Okay? Pag-aaralan po natin kung paano po ba tayo matatawag na tapat na naglilingkod sa ating Panginoon. Magagamit po natin itong evaluation ito para makita ako ba ay faithful. Okay? Kung hindi naman, anong kailangan kong gawin para ma-motivate ako, para ako'y magpatuloy at ako'y maging isang faithful follower sa ating Panginoon. Pag sinabing faithful, hindi lang tayo magaling sa simula. Okay? Maraming tao magaling nung sila'y elementary, nung sila'y high school, nung mag-college, hindi mo na makita. Magaling lang sila nung sila'y naghahanap ng trabaho, nung nagkatrabaho na hindi mo makita. Magaling lang sila sa simula, ang Pilipino'y magaling dyan. Napagaling simula, pero poor finisher. Kanya pinakita natin. Sabi ko sa inyo no, 1996, huwag tayong magsisimulang hindi natin tatapusin. Hayaan mong makita at mabanag at mapansin ng mga tao na pag may sinimulan tayo, kagaya ng Panginoon, dahil kapartner natin siya, tatapusin natin ito. Okay? I would like to say, isa pong katotohanan na baka hindi lamang niyo po napapansin, ay yung pagkawala na po ng appeal sa mga tao sa pangkahalatan ang salitang faithfulness. Say faithfulness. Katapatan. Ang ibig ko pong sabihin, hindi na popular yan. Makikita mo
yung isang taong nasa Channel 5, nung Channel 2, nung malamang mawawala na, lipat sa Channel 5, lipat sa Channel 7, okay? Lipat ng lipat. Makikita mo yung nasa ball club na isa, lilipat sa pinabagong ball club, makikita mo si Matthew Wright, okay? Umalis sa Pilipinas, pumunta at maglalaro sa B-League sa Japan. Bakit? It's about money. Okay? I always tell my boys, yung mga anak ko, huwag kang lipat ng kumpanya. Kasi ang isang bato, nagulong ng gulong, hindi nilulumot. Okay? You stay there and let God bless you because it is not your job that will bless you. It is not your business. It is God that will bless you. Pag nakita niyo na tapat ka, faithful ka, na maayos ka, that will be okay. Pangit yung pag may nakita kang magandang opportunity, susunggaban mo, hindi ba kayang ikaw ay pagpalain ng Diyos? Okay? Nagtrabaho ko sa Napocor, I stay there. Nagtrabaho ko sa Spring, I stay there. I only quit on my job kasi kailangan ni pastor ng katuwang, katulong, utusan, kailangan niya ng staff, kailangan niya ng monitor, ng supervisor, ng driver na mag-aalaga sa church. So I quit on my job. Walang support yun, Rani, wala kaming sweldo rin eh. Okay? We started that 35 years ago. Okay? But what happened? Look what God did. Okay? GTBA is one of the 8 model status in the whole Philippines. You know what I'm saying? Palakpakan naman natin ang Panginoon dyan. Certified. Okay? Certified, hindi supervised, certified, pinakamataas. Bakit? Hindi magaling ang mga staff, no. Faithful. Okay? Tatandaan natin, yung bang parang kasalanan yung maging faithful ka sa asawa mo. Parang kasalanan maging faithful ka sa boss mo. Parang kasalanan maging faithful ka sa simbahan mo. Parang kasalanan maging faithful ka sa kumpanya mo. Parang kasalanan. Para ka isang martir. Pagka sinunod mo yung kahulugan at ibig sabihin ng word na ito, ang ibig ko pong sabihin mga kapatid, yung characteristic of faithfulness is certainly one element that is missing in our society today. Okay? Tignan niyo po, bakit naghiwalay si Moira at si Jason? Bakit naghiwalay si Kustakli at si Zainab? Bakit naghiwalay? Why? Marriages break up because of lack of faithfulness. You see? Walang pamilya, walang mag-asawang hindi nag-away. Merong mag-aaway, merong may magtataksil, pero kung naroon ng faithfulness, ano man ang mangyari, magpapatuloy yan. Okay? Business partners dissolve. Bakit? Because of lack of faithfulness. Kausap din eh, iba na yung doon. Magugulangan. Friendship end in bitterness because of lack of faithfulness. Bakit pa iba-iba tropa mo? Yung mga kaibigan ko, nung unsave ako, kainuman ko, nung unsave ako, naligtas sila hanggang ngayon, sila pa rin ang kasama ko. Okay? Sila pa rin. Kanya ako ay mayroong buong ningning na sinasabi ko lagi, one church, one pastor. 37 years. Why? I'm not the most eloquent, I'm not the most talented, I'm not the most gifted. No, I'm not. But I want to be faithful. Faithfully doing the same thing over and over again. Nagtanong si Paulo kanina, Pastor, anong ilalagay natin para po sa ating tinatawag na mga nangyari kaninang umaga, yung kaganapan? Sabi ko, simple lang ilagay mo. Okay? Evangelism, soul winning, is one beggar telling another beggar where the bread is. May tumulong sa'yo para makakita ng tinapay ng buhay, so dapat dali mo naman yung ibang kakilala mo na magdala rin dun sa tinapay ng buhay.
Okay? Kung minsan naging satisfied ka na, ligtas ako, papunta ako ng langit, I have my guaranteed future, God is protecting me, God is always treating me with mercy and grace, I'm okay. Tanong ko sa iyo, paano yung tropa mo? Paano yung barkada mo? Paano yung kapitbahay mo? Kanya nung kami pumunta kina Rani at kay Joy, nakita ko yung, sabi ko, sige, Rani, Joy, doon kayo. Kausapin kayo ni Rene, akong bahala Rene. Sabi ko, halika, anong pangalan mo? Edgar po. Ilang taong ka na? 58, 55 po. Taga saan ka? Ano ka? Katoliko po. O di yun, winitisan ko. Diyan kayo. So winitisan ko. Mami ang kote, sabi niyo, Pastor, meron kaming 3 tauhan dito eh. Si Joey, si Jomar, at saka yung isa pa, nakalimutan ko. Okay? Winitisan natin, winitisan. Nung Pinas ko, merong nag-comment. Sabing gano'n na ginire. Nakakatuwa ho, Pastor. Na yung pastor na caliber mo, nagsosoul winning pa. Bakit? Ibig bang sabihin, pagka yung pastor ay meron ng gawain, matagal na, hindi na dapat mag-akay? Hindi ba dapat lalo tayo mag-akay? Kasi we're just a beggar. Nangailangan tayo, may nagturo sa atin kung saan ang tinapay, ba't hindi natin yakagin yung mga tropa natin na nandun ang tinapay? Have you lost your passion? Kanya ka lang ba nagsosoul winning kasi requirement? Kasi para may report? Kasi kailangan? No! Hindi ba dapat ginagawa natin to kasi mahal natin ang Diyos? Kasi mahal natin ang Diyos. How is your passion this afternoon? Isang nakakalungkot pong malaman, okay? Richelle, yung anak mo, pinaglalaro yung telepono, tinatawagan ako, Richelle. Si Dandan yan. Okay? Naglalaro ng cellphone mo, tinatawagan ako. Okay? Papaluin ko yung tatay niyan. Si Dante. Pati yung nanay niyan, si Ruby, mag-apologize kayo rito. Do you still have the passion? Amen. Do you still love God? O nagsisimba ka lang, wala na isamba? Nakakalungkot na malaman yung stang faithfulness ay isa na lamang salita na kagaya po ng commitment, loyalty, reliability, integrity na hindi na considered essential sa ating panahon. Essential ang mask, essential ang paghugas ng kamay, essential ang magpabakuna. Ba't hindi natin gawing essential ulit ang loyalty, reliability, integrity at yung tinatawag na faithfulness at commitment? Are still committed? Kailangan bang pag may kailangan lang simbahan, kanya ka magbibigay ng tithes and offering mo at saka ng verse mo, hindi ba pwedeng wala namang project, magbibigay ka kasi mahal mo ang Diyos? Hindi ba kinakailangan kanya tayo susunod kasi we are a worshiper. Sa madaling salita, hindi po natin marinig ang mga salitang ito sapagkat natabunan na. Sa halip ang itong klase malta ay madalang na at halos hindi mo na po marinig. Subalit kung kayo po'y Kristiyano, kung tayo po'y tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, faithfulness is indispensable. Pag walang faithfulness, hindi natin pwedeng ma-please ang Diyos. Sinabi ng Hebrews chapter 11 verse number 6, di ba? But without faith, it is impossible to please Him. Sino mang lalapit sa Diyos ay kinakailang lumapit at maniwalang siya'y naririnig. Siya'y naririto at siya ay mabuti at magaling kasi siya'y rewarder of them that diligently, the word diligently mean purposely sasadyain, diligently seek Him. Ibig sabihin, wala kang kasama, wala kang answered prayer, wala kang kabutihang unfair and treatment siya, nagpapatuloy ka. And the Lord said He is a rewarder. Mga kapatid, dapat kung meron pong isang mark, isang palatandaan, isang pagkakalilan sa atin, pag mananampalataya ka ang makita nila sa isang buhay ng tagasunod ni Kristo, ay wala pong iba kundi faithfulness. Magtataka sila. Tagal mo na sa church din, ba't nandiyan ka pa? Faithful. Amen. Sinubo ka na, wala ka ng answered prayer. Faithful. May blessing o wala.
marka faithfulness. Hindi ho faithfulness yung parang ikaw ay pupuntangin bukas wala na. Sabi nga ni Pastor Fajardo lagi, ang pagiging manampalataya parang hindi yan parang isang mangga na isasawsaw mo lamang sa bagoong o sa asin. No! Kinakailangan ibaon mo sarili mo. Okay? Wala ka nang pupuntang iba. Tatandaan natin, faithfulness should mark us because it marked God. Yun ang tatak ng ating Panginoon. God is a faithful God. Okay? Siya po'y tapat. God is faithful. Tignan niyo po itong talatang ito, 2 Timothy chapter 2 verse 15. Kahit hindi ka na naniniwala, kahit wala ka ng katapatan, kahit wala ka ng panalig, kahit siya'y nananatiling tapat kasi hindi niya pwedeng itatwa ang kanyang sarili. Darating oras, Ringo, tsaka Josie, na you don't want to pray anymore. Susubukan ka, Luis, susubukan ka. You see? Sasabihin sa'yo, parang ayoko na. Gusto kong sabihin sa'yo, ano man ang kalagayan ng puso mo, God will remain faithful. Sabi nga ng talata, if we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself. Hindi niya pwedeng itatwa ang kanyang sarili. Malinaw po sa talatang ito, mga kapatid, ang pagiging faithful po ng Diyos ay hindi nakabase kung faithful ka o hindi. Tapat ka o hindi, nagsaserve ka o hindi, kumakanta ka o hindi, wala sa puso mo hindi, mananatiling tapat ang Diyos sa atin. Nakakahiya namang napakatapat ng Diyos sa atin, tapos tayo walang kakitaan ng katapatan. Magsisimba lang tayo kapag kamaluan at maganda. Pagka ikaw ay mayroong answered prayer, paano pag walang answered prayer? Paano pag walang pinagaling? Paano pag walang sweldo? Paano pagka ikaw sinubukan? Will you still continue? Will you still be faithful? If there's one thing I want to show to the world, I want to be that faithful man. Okay? Inaasahan po ng Diyos at ang mga taong nagmamasid sa ating mga testimony na tayo'y faithful, na ikaw ay tapat, may commitment, kasi ito ang karakteristik, ito yung pagkatao, ito yung katangian ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil ang pinaglilingkuran mo'y tapat, ang pinaglilingkuran mo'y hindi nagbabagot, hindi nauugat, hindi nagkakaroon ng pag-aalinlangan, dapat tayo ay tapat because we serve a God who is faithful. We can trust in Him, ano man na mangyari. Mawalan ka man ng trabaho. I told you 97, there is a big problem na inaarap ng Pilipinas sapagkat tayo humarap sa Asian financial crisis. Nalugmok ang Singapore, Malaysia, Vietnam, Thailand. Nadamay tayo. Ano sabi ko? Hindi nakasalalay sa IMF World Bank yung finances natin. Nakasalalay ito sa obedience at faith at faithfulness na meron tayo. Tinapos natin ang building. Okay? Ngayon lang sila nakakita ng building na walang poste sa gitna. Ngayon sila nakakita ng building na ganire. Okay? So, nung nagkaroon tayo ng ganitong klaseng facilities, naglagay tayo ng silyang maganda, abay, eto na. Nagbilihan na sila lahat. Nagpagandahan na. Bakit? We show to them that it can be done. We show to them that with God, it will happen. With God, pag nakita yung faithfulness, pwede. Ngayon pa ba naman tayo titigil? 38 years na. You see? Ngayon pa ba? Even if our faith is based on His faithfulness, God's faithfulness will produce faith in us, which then will produce faithfulness in our lives as well. Pagka yung katapatan Diyos na bahagian ka na tilamsikan ka, ay mahahawa ka. Hindi pwedeng ang tagal mo na simbahan, wala kang katapatan. Hindi pwedeng ang tagal mo na simbahan, sasabi mo, dito ako lumaki, dito ako nagsimula, dito ako nag-aral, dito ako lumago, dito. Nasa ng faithfulness, ikaw ba'y gumagawa kasi trabaho lang o dahil mahal mo siya? Kasi, sinubok pero hindi binukbok dahil nagpatuloy. Okay? Because God is faithful, we learn to be faithful. Dahil tapat ang Diyos. Kanina in my quiet time, I read my Bible. Natapos ko yung buong Amos chapter, the whole chapter from chapter 1 to chapter 9, and the whole book of Joel. Okay? And then I prayed for you this afternoon. I mention your name every day. Ang mga pinag-pray ko kanina,
Okay? Lahat ng mga staff, lahat ng mga preachers, lahat ng mga leaders, lahat ng mga trustees, mamaya, on my quiet time ulit, ipagpipray ko naman ang lahat ng mga married couples with their kids. I do that every single day. From 1991 when I started writing my prayer diary. I don't trust my mind. I don't trust what I can become. Nakasulat sa prayer diary ko yung mga pangalan. Nakasulat. Bakit? I may not be the most intelligent, I may not be the most gifted, but I want to be faithful. Makakaasa ka na araw-araw niluluhod kita. Pinapanalangin kita. Faithfulness is one characteristics which should never become vanished among the true believers. Kung saved ka, are you saved? Are you heaven-bound? Dapat pag tinignan si Joseph, pag tinignan si Johan, pag tinignan si Radyo, pag tinignan si Jaymar, tapat. Hindi pag nawala na yung jowa mo, nawala na yung ano, titigil ka na. You see? I never change. I just improve. Sabi ko nga sa inyo, semper. Okay? Nandun lang ako. Always getting better. Always improving. Bakit? My God is the best. I always move towards getting better. Semper ad meloria. Gagalingan ko. Bakit? Meron akong Panginoon eh. Imagine I have been preaching for 35 years. Or 37 years. I've been a pastor for 26 years. I never get tired. I never wallowed in depression. I always on my knees. Why? I'm always on my feet. Why? Faithfulness. Hindi ba ako napapagod? Napapagod. Ba't naman ako hihinto? Ba't naman ako titigil? What if I quit? What if I throw the towel? What if I turn my back? Makikita ba natin ang ministry na pagpapalain? Dahil ba nagkaroon ka ng diskusyon sa asawa, nagkaroon ka ng diskusyon sa trabaho, nagkaroon ka ng diskusyon at may mga unfair treatment sa iyo, titigil ka na? Nasaan na yung faithfulness ng Diyos? Tatandaan po ninyo, importante po na meron tayong passion. Okay? Passion. Nothing great is done without passion. Okay? Kailangan nandun ang puso. Hindi ka lang kakanta, hindi ka lang tutugtog, hindi ka lang magtuturo, hindi ka lang magsusundo, hindi ka lang magso-soul winning. Kinakailangan nandun ang puso. Gagalingan mo, semper ad meloria, because everything should be getting better. Yung pagtuturo mo kanina, tapos na yan, pinagpala ka na, napansin nyo, kailangan yung susunod na gagawin mo, gagaling mo because you love God. The same place. Dito umikot yung buhay ng mga anak ko sa 806 square meters. Dito pinanganak, dito lumaki, dito tumakbo, dito yan, dito lang. Up to now, they're still here. Aalisin mo? Ano sasabihin ng anak mo? Hindi ba dapat dyan tayo nagsisimba? Hindi ba dapat nandiyan tayo? Ba't hindi na tayo nagsisimba dyan? Ba't tumigil na tayo? Faithfulness. During sa time ng ating Panginoon, may mga taong lumapit sa Kanya. Nagtanong. At ang naging tanong kay ganito, ano ba ang pinaka-importante? Ano ba ang pinaka-importanting utos mula sa Biblia? Ang sagot po ng Panginoon sa Mark chapter 12 verse 30, iyong pakamahalin at ibigin ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan, ito ang unang kautusan. Tingnan mo ha, hindi mo siya mamahalin ng kapiranggaw. No, buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan. What does it mean? Okay? Di ba yung kinakanta natin? Lahat ay aking ibibigay pati ang aking buhay upang purihin siya. Hindi pwedeng kapiranggot.
Hindi pwedeng kaunti yung leftover, hindi pwede yung natira. Kailangan buo. Bakit? Kasi pag inuna mo siya, ay sinasabi ko sa iyo, magugulat ka sa pwedeng gawin. Anong sabi ng verse 31? At ang pangalawa ito, mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng iyong sarili. At lahat ng ito ay dakila. Walang ibang utos na higit sa mga ito. Love God above all, ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. At mahalin mo ang iyong kapwa. Ayon po sa verse na ito, dalawa lang pong importanteng dapat natin gawin sa ating buhay. Mahalin ang Diyos, mahalin ang tao. Mahalin ang kaluluwa. Are you following me? Kanya hindi ako nangimi, hindi ako nagkukwenta na I'm giving 60% of my money to God. Hindi ako nangingimi na sabihin, parang lugi ata ako Kahapon pinatawag ko si Doc Jenny. Sabi ko, Doc Jenny, halika. Joy Thomas, Doc Jenny, bakit po? Sabi ko, Doc Jenny, isama mo itong si Ma'am Grace kasi nabalo ito Sabi nung Grace, Pastor, simula ho nung mamatay yung asawa ko si Ronnie, sinusuportahan nyo na ho kami. Akala ko pa naman hindi kita nasusuportahan. Akala ko pa naman hindi ka kabilang. Sa dami ng sinusuportahan nating mga widows, hindi ko na alam kung sino sila. Pastor, kanya ho kami nandirini, magpapasalamat lang ho kami. Itong unang anak ko, itong panganay si Jasmine, sabi ko, kamusta ka? Ako po'y nag-a-apply, tapos na po ako ng nursing, kumukuha po ng IELTS. Good. Ikaw naman, anong pangalan mo? Jasmine siya. Di ang pangalan mo, Jasmine too, that's the one who soft and slay. Hindi po, ako si Joshua. Joshua, good. Anong ano mo? Ako ho'y magba-Bible school. Good. Ipakita ninyo sa mga kaibigan ninyo, sa tropa nyo, sa lahat na nakakilala, na namatay ang tatay mo si Pastor Ronnie Arce, pero ang Diyos na tapat, kinanlong kayo, yung nurse ka, yung isa'y doon sa ibang bansa, nagtatrabaho, ikaw na may mag-aaral sa Bible School, na pwede naman kayong magtampo kasi pwede mong sabihin, Panginoon, bakit? Nagsaserve naman ng tatay at nanay ko, nagsosoul winning kami, bakit kinuha mo yung tatay ko? Sa isang dahilang, hindi natin may paliwanag, kinuha pero kayo'y nagpatuloy. Bakit? Faithfulness! Faithfulness. Kapatid, sa madaling salita, hindi pwedeng parang biro lamang ang ating approach sa nais ng Diyos na gawin natin. Ay! Joke-joke lang, Lord! No! Pag mamahalin mo siya, pag magsaserve ka, tutulong ka, magbibigay ka, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Bakit? Passion. Passion! I always say I have given God the best years of my life. I started when I was still a teenager. Now I'm going to the sunset years of my life. Magsi-60 na ako. Excited ako dun. Na matanggap ko yung aking pangatlong citizenship. Una, Filipino citizenship. Pangalawa, heavenly citizenship. Yung pangatlo, senior citizenship. Excited ako doon. Bakit? Pambihira. I can say, through the years I serve God. Through the years I love God. Through the years I gave to God the best years of my life. And I did not even bother, parang lugi ako. Hindi po biro. Sa halip nais ng Diyos, na kung ang utos niya ay susundin natin, gagawin natin to passionately, may puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, buong kagalakan. Tatandaan mo, kung sa trabaho mo, ginagalingan mo. Kung sa school mo, kasi may grade. Sa trabaho, may promotion. Dapat ganun din sa gawain ng Diyos. Babantay ako ng gate. Magsaserve ako, magmamap ako, lilinisin ko to, aayusin ko yung baptistry, maglalagay ako ng mga, magsusundo, gagaling ako, hindi dahil nautusan ako, kundi dahil mahal ko ang Diyos. Dahil nais kong ipakita sa niya, ako'y tapat, pwede niyang pagtiwalaan. Tatandaan po ninyo, if you want to follow me, sabi ni Kristo, you've got to live with passion. Because it deserves everything you've got.
gagalingan mo. Okay? Maliit o malaki ang simbahang pupuntahan ko, ganiri ako. Naalala mo, Richelle, nung pumunta ako sa inyo? Sa Rizal, tama? This is the way I preach. Saan mo ako pinatulog doon? Bahay kubo, tama? Sa bahay kubo. Kahit munti. Pagtingin ko doon sa CR, abay talagang yung tubig nila galing talaga sa wala, talagang unang, kung malamig to. Sa Palawan wala na mga shower, pero I like it. Pagpunta namin doon, pambira. Sabi ko, ba't ganito? Yung pala yung parang kulambo. Baby, may makakatulog ka ng walang aircon, bukas sa bintana, bahay kubo, kulambo. Pagpunta mo ng CR, makikita mo doon. Pagbukas mo, malamig kasi walang hot shower. Naalala ko yung turo noon, nung kami nasa Baguio, ang malamig, yung unang buhos lang, yung pangalawang buhos, hindi na. So, nung ginagawa ko yung unang buhos, tatapong ko yung pangalawa, yun ay ibubuhos ko. Hindi na ako malagal. Unang buhos lang, pagbuhos, magpipreach ka. Magtuturo ka. Mula sa Rizal. Biyahe kami papunta ng Rizal. Mula sa Rizal, papunta ng Puerto, that is 4 hours. From Puerto, diretso ng Taytay. That's another 4 hours. Nag-preach pa ako doon, alas 10 ng gabi ng mga pastor. The same passion. Why? I am serving God. I'm serving God. Ibig sabihin, kung magsaserve ka, susunod ka, galingan mo na. Semper ed mulera. Always getting better because God deserves that. You see? Dapat nating maintindihan na every time that God is giving us another opportunity, okay? We need to do the best that we can. Okay? We need to be improving. We need to always learn to say, hey, gagalingan ko. Because my Bible tells me that if I am going to love God, I am going to serve God, dapat buong puso, buong kaluluwa, kasi it might be your last chance. One time, the Aerosmith was asked, okay, patanggalin-galin yung magtugtugan. Alam mo, sabi nila, this might be our last concert. Gagalingan na namin. Wala na kaming chance gagalingan namin. Baka ito na yung huli. Baka mag-disband na kami. Okay? Baka mag-disband na kami. Kung meron kang dapat makita, tignan mo itong salitang ito. Salitang Latin. Ilabas nyo nga. Okay? Semper ed mulera. Okay? Anong ibig sabihin? Always towards better things. Pagdating Ajoy sa paglilingkuran, pagdating Jepok sa paglilingkuran, always toward better things. Passion. Passion. No matter what you do, pagdating sa gawain ng Diyos, do it passionately. No matter what you do it with your heart. Not doing anything half-hearted. Pangit yung half-hearted. Kung gagawin mo rin lang naman, isasawsaw mo sarili mo. If it's worth doing, do it with all your heart. If you're going to do it half-hearted, huwag mo na lang gawin. Bakit? Hindi counted. Isa ka lang kakanta, minsan ka lang magsasamba, minsan ka lang pupunta, wala pa puso. Pag nasa simbahan, papaalala ko bawal kumain dito. Huwag kayo kakain din Kung halimbawa nagugutom ka, dahil may sakit ka, tayo ka lang, punta ka sa labas, balik ka ulit. Huwag din Do you understand me? Huwag din Huwag. Igalang natin, Kung meron kang dapat signan, okay? Meron tawag kasi emergency. Tayo ka lang, punta ka sa labas, sagutin mo. Hindi kita huwag din Okay? Huwag yung nasa simbahan ka, dut-dut ka ng dut-dut, tinitignan mo, marami nag-like, ano sabi? Huwag! Shh! Nakikita tayo ng Diyos. Nakikita tayo. Total na nambahan ka na, galingan na. Okay? Gusto ko pong makita ninyo, ito po ang sinabi ng Panginoon sa isang simbahan.
Ano sabi ng chapter 4, 2 verse number 4 ng Revelation? Nevertheless, sabi ng Panginoon ha, mayroon akong laban sa inyo. Iniwan nyo ang unang pag-ibig. Di ba kinakanta natin? Pero kantahin mo nga yun. Nang una mong nakilala ang Panginoong dakila, mainit ang pag-ibig mo, maapoy ang pagsinta. Ngunit dumaan ang panahon, ano't bigla kang nanlamig. Tama? Nasaan na pag-ibig? Ano na nangyari? Ay, nagkamali ata ako ng tinawag, dapat pala si Marisa. Kasi sabi niya, ba't si Perry? Dapat ako. Nasaan na ang unit ng unang pag-ibig? Am I right? Sabi na, you have left your first love. Masipag ka, ang galing mo, nagtatrabaho ka, naninindigan ka, pero iniwan mo yung passion, iniwan mo yung pag-ibig. Anong silbi na nagluluto ka sa bahay, wala nang pag-ibig? Anong silbi na nagtatrabaho ka, iniingatan mo yung family mo, pero wala nang pag-ibig? What's that? Asan yan? That means the passion that had once been roaring your spiritual fire ay nawala na, na-reduce, nanlupaypay. Would you allow your love for God na mawala? The love that once burned so hot, had grown so cold. Ang alab-alab mo eh. Hindi ka mapigil eh. Sumusugod ka pa eh. Eh, ba't ngayon wala na? Ba't ngayon tumigil ka na? Ba't ngayon? Anong sabi mo? Dati akong member sa choir. Dati akong Sunday school teacher. Dati. Eh ngayon, ano ka na? Ere, pungko, pamati, pauli, pasaway. Okay? Wala na. Sabi ng Diyos, though you're still working, serving, persevering, pero nakalimutan mo na ang pinaka-importante. What is that? The passion for God. Pero mo nagsakripisyo, napagod, nagsundo, nainitan, gumastos, pero walang pag-ibig. Walang pag-ibig. Ang dami ng pinatunayan ng Diyos, ang dami mo na answer prayer, ang dami mo ng pagkakataong nakita mo yung katapar, tapos wala ng pag-ibig. Ang nais ko pong tanong sa atin sa umagang ito, kung ang Kristo, ang ating Panginoon, susulat ng letter sa iyo, anong sasabihin niya? Ang Bible Baptist Church of Pasay, 38 years. Will he say about our work, our faith, our determination, our vision? Ang Pasay may faith, ang Pasay masipag, ang Pasay may determination, ang Pasay may pangitain. Pero anong silbi niya kung wala ng passion? Sabi ko kay Bong, sa pinasok naming, sabi niya, Pastor, ikaw nang bahala. O sige, ima-market natin yung butane na yan. I went up last Tuesday, punta ako ng Krame. Si Dante gumising ng alas 4 ng umaga at naghatid sa isang pastor. Umalis kami. Ako na sabi ko, sumakay ka lang, ako magdadrive sa iyo. Diba? Pinag-drive ko si Dante. Punta kami sa Krame. Pagpunta sa Krame, Bible study ako. Pagkatapos doon, may kinausap kami, kasama ko si Allen, binitbit ko, halika. Pagkatapos noon, sabi ko, Allen, nahatid lang kita sa inyo, ako'y dediretson ng Cavite. Pagpunta sa Magallanes, Cavite, nakita ko yung property ni Nabong. Sabi ko, sino itong mga to? Mga tauhan po. Kausapin ko ha. Kinausap ko. Winitisan ko yung 7. Pagkausap ko saan na, isa lang nasa isip ko. Wiwitisan ko sila. Dadaling ko sila sa paano. Pagkatapos what? Tapos what? Sabi ko kay Bong, if you want to partner with me, i-market natin yung business mo. Pero ito hingin ko sa iyo. Magtatayo ko ng church dito. You have 1.3 hectares of property. Nawin natin itong mga 7 ito. If you disciple natin ito, magtatayo tayo ng misyon sa Magallanes, Cavite. Kung kinakailan maglagri ako at ayusin ito, gagawin ko. Bakit?
Gagawin to hindi dahil gusto natin magtrabaho, hindi natin gusto natin magpakita ng vision, no. Because of our passion for the lost soul. Pero nandiyan na sila, captured audience to bong eh. Capture audience to, nandyan sila nakatira, nagtatrabaho, may sweldo, okay? Lalagyan lang natin ang ebanghelyo ng gawain. Sige po, pastor. Ikaw nang bahala sa partner mo. Bigyan mo lang ako ng maliit na lugar. Lalagyan natin ang simbahan. Maglalagay tayo ng gawain sa Magallanes, Cavite. May business ka na, may mission pa tayo. Tawagin natin yung business na BBM. Baptist Business Mission. Okay? Pero BBM din, Bible Baptist Mission of Pasay. Okay? Sige po. If you want to work with me, Bong, I want that to happen. Aalagaan natin. Sabihin mo sa partner mo, si Ramil, kung sino man yan, na maglalagay tayo mission. Is that okay with you? Opo, pastor, okay. Okay, fine. Why am I doing that? Pwede naman ako magsabi, meron na ako 10 mission. Meron na ako 10 mga kaluluwang nadala nagpapastor. Meron na tayong nagawa. Bakit? Not about work, not about not about vision. It's about passion. Kamusta yung passion mo sa gawain ng Diyos? I-maintain na lang natin? Hindi ba dapat, kagaya ng pinalabas ko, semper ad meloria, always toward better things. We're serving the Lord. Dapat gagalingan natin. You see? Ano ka last year? Ano ka ngayon? Ano ka next year? Huwag mo nga hayaang you're persevering, you're serving, you're singing, na nakalimutan mo na yung passion. Pag tinignan tayo ng Panginoon na sa church, anong masasabi niya? Vision, faith, determination, or passion? Naitanong ko po sa inyo kung magkakatong evaluate ang ating buhay. Yung participation natin sa simbahang ito. Sa magitan natin pagsusuri. Sa magitan natin pag-aaral, magkakaroon ba tayo ng pagkataong makita kung paano nawala yung pag-ibig na meron tayo sa Diyos? Paano tayo makakabalik? Iisa-isahin po natin. Paano tayo makakabalik sa ating pag-ibig? How to restore your passion for God? Unang-una, notice, Christ's compliments for the church. Ano yung kanyang compliment? Ano yung kanyang pagpupuri? Ano yung kanyang pagkakabanggit? Anong sabi niya rin eh, no? Sabi niya, I would like to compliment this, a polite expression of praise and admiration. Okay? Ano sabi niya sa verse 2? Alam ko kung paano kang magtrabaho, paano kang magtiis, kung paano hindi mo pinapahintulutan yung masama. Kung paano sinubok mo yung mga taong nagsasabing sila apostol at hindi naman. At sila'y natagpuan mong sinungaling. Ano sabi ng verse 3? At alam ko rin na may pagtitiis ka at binatamot, pinasan mo, para sa pangalan ko ay tekaway nagtrabaho at hindi ka napagod. Nakita mo yung kagagalingan ng simbahan to? Masipag, maalam ang doktrina, nagtatrabaho, hindi pinabayaan. Okay? Anong sabi ng Panginoon yung compliment niya? Jesus complimented them on their servitude and work. Sabi niya, terribly kayo. Verse 2, alam ko ang trabaho mo. Alam ko gawa mo, alam ko yung pagpapagal mo, alam ko yung pagtitiis mo, kung paano hindi mo matiis ang masasamang tao. Alam ko yan. Verse 3, at kung paano ikaw ay nagtitiis at mayroon kang pasensya, at nagbata ka para sa pangalan ko, at hindi ka napagod, hindi ka sumuko. Because of me. What can we see here? The Ephesian church was a busy church. Marami silang tao, they were full of workers. They invested their time, their energy, and resources in building a church for the Lord. Parang Pasay. Hindi issue yung mag-support sa misyon. Hindi issue yung bumili ng regalo. Hindi issue yung tumulong sa bino. Hindi issue yung magkaloob. Hindi issue yung tapusin ng first. Ang tanong, andun pa ba pag-ibig sa Diyos? Ha? Kung ang church pong ito iahambing o compare sa ating panahon, sila po'y may mahusay na children's ministry, energetic outreach, growing small group, sila po'y may exciting youth ministry, first-class music, Bible classes, dynamic preaching, generous budget.
Ang nais ko pong sabihin sa inyo mga kapatid, ang mga Christian dito sa Ephesus ay may mga mermong aktibo na kung saan aktibong tumutulong sa gawain ng Diyos. Alam nila kung anong gagawin nila in order para ang simbahan nila ay mag-grow. Sila po'y busy sa kanilang ginagawa sa pagsunod. Meaning, wala silang katamaran. Napakasipag. And I would like to share you a great principle. Building a great church is a hard work. Sabi ni Pastor Freddy nung Tuesday, naroon si Allen, alam mo, boss, they always call me Bossing Joey. Alam mo, Bossing, alam namin yung simbahan mo eh. Natayo yan, walang Amerikano. Natayo yan, walang Koreano, wala. Kayo lang yan eh. Kanya maraming umahanga. Nakikita nila. Sabi niya, dakilang gawain yan. And I would like to tell this to you. You cannot build a great church with a Sunday morning only commitment. Huwag mong hahayaan ng commitment mo lang Sunday morning ka lang. Okay? Huwag mo ring hayaan na Sunday morning at Sunday evening ka lang. Sa madaling salita, itong simbahang ito, mga kapatid, maayos, matatag, matibay. Hindi lang sila Sunday morning, hindi sila Sunday afternoon. Nandun pa sa Wednesday yan. Ibig po sabihin, matatag tong church dito. BBCP. Kung ibibigay lang natin bilang isang member, ang natitir nating pera, ang natitir nating oras, ang natitir nating lakas, at panahon para sa Diyos, anong klaseng simbahan meron tayo? Okay? Itong church sa Ephesus, mga kapatid, hindi sila nagbibira ng tingi. Hindi sila nagsaserve ng tingi. They were serving. Hindi yung natirang oras, hindi natirang ulam, hindi natirang lakas. No. Inuunan lang Panginoon. Ginagalingan. Sabi niya, I know your works. Alam ko yan. Gumigising ka ng umaga. My point is this. God will always preserve His church. But to an extent, what this church will become is dependent on our determination to work. Laging iingatan ng church, ng Panginoon ng church. Ingat, kasi church niya yan eh. Pero yung paglago, nakadepende yan sa'yo, sa akin, sa atin. Determined ba tayo? Magsisipag ba tayo? Oh. Marami tayong kilalang simbahan. Oh. Ba't walang property, walang building, walang ganito? Oh. Paawa effect pa. Bakit? Determination. Okay? Work. Maturity is often measured in a work. Pag matured ka, whether you're being blessed or not, gagawin mo yan. Personal version lang po, nais ko kayong tanungin. Kung susulat ang Panginoon sa iyo ng personal letter, anong sasabihin niya sa iyo? I know your works. Alam ko sipag mo. Okay? Ano sabihin niya? Nakita natin, sabi ni Kristo alam ko sipag mo. Pangalawa, Jesus complimented them on their steadfastness and perseverance. Tingnan mo steadfast sila. Meaning, pag sinabing steadfast mga kapatid, abay sinasabi ko sa iyo, napakatatag. Okay? Resolute. Unwaver. Dutifully doing the things. Ano sabi ng verse 2? Alam ko yung trabaho mo. Yung pagpapagal mo. Kung paanong hindi mo pinahintulutan ng masama. At sinubok sila. Verse 2, 3. Alam ko rin kung paano kang nagtiis at nagbata. Dahil sa pangalan ko. At hindi ka napagod. Ibig po sabihin, ang statement na ito, patience, endurance, perseverance. Hindi ho makikita sa tamad to. Meron silang patience, nagpigil eh. Meron silang endurance, tinapos. Merong perseverance, nagtiyaga. Dumating ang pagsubok, sama-sama sila. Humarap sa pagsubok, sa anumang hamon ng pagsubok. Sinasabi nila, ilang pasubok na ba ang ating naranasan? Iba't ibang kulay, iba't ibang hagos. Okay? Ngunit hindi ka ba nagtataka, ba't hanggang ngayon nandito pa tayo? Maaaring inisip natin ganun ang ginawa nila. So pinuri sila ni Kristo. Nais ko rin pong sabihin sa inyo, hindi madali ang kanilang ginawa.
Hindi madali na sila maglingkod sa kabila ng pagsubok. Hindi madali na sila nagtiis. Hindi madali na sila nagpagal. Hindi madali na sila nagpersevere. Hindi ho madali yun. It's easy to serve God when the showers of blessings fall. May answered prayer ka, pumasa yung anak mo, ikaw ay cum laude, may bahay kang maganda, maganda yan. Madaling mag-serve. Pero kung sakali, yung bang showers of blessing naging showers of adversity and showers of problem, ang bumubuhos, magsaserve ka pa ba? Ha? Tinanong ko ni Wilson Ong no isang araw, Pastor, anong gagawin ko? Bakit? Wala ho akong ipon eh. Lahat ng pera ko nasa Panginoon eh. Pag nag-ipon ho ako, wala na akong maibibigay, anong gagawin ko? O sabi ko, di, patuloy ka lang. Ako nga, walang ipon eh. Okay? Ang yaman natin, nasa langit eh. May problema siyang dinulog sa akin. May pinakilala ako sa kanya, ako na bahala dyan, boss. Sige, ikaw na. Okay. Ikaw na ba? Tinawagan ko na po yung sheriff tsaka ito. Kami na pong bahala. Mamaya tumawag si Deputy Speaker sa Kato Joey. Sabi mo kay Wilson, ha? Nakausap po ng sheriff, nakausap po ng judge. Okay na yan. Sige po. Ang tanong niya, anong gagawin ko, Pastor? Babawasan ko yung offering ko or what? It depends on you. Hindi ako magdidikta sa iyo. It's your own faith. Paano pag dumating ka sa ganung kalagayan? Ginagawa mo yung tama, nagbibigay ka, nagsaserve ka, tapos merong rain of adversity. Merong pouring of problems and difficulties. Okay? Aabalahin ka. Yung bang kahit sino po ay madaling maging faithful kung ang pagpapalan niya sobra-sobra, saganang-sagana. Pero ang tanong, magiging faithful ka ba kung wala ka ng pagpapalang natatanggap at natatamasa? Magiging faithful ka ba pag nawalan ka ng trabaho? Magiging faithful ka ba pagka sinubo ka? Pag may namatay, may nagkasakit? Do you remember what I told you about Jeff? Sabi ni Jeff, first job niya, Converge. Dad, may trabaho na ako. Wow! Good for you, I'm happy for you. Dad, pambira ang aking offering, 3 months. Baka nabibigla ka. No, Dad, pinag-pray ko to. Binigay niya yung 3 months salary niya sa Converge. Pagkatapos ng 3 months, alam mo nangyari? Sabi nung kumpanya, Jeff, Jose Erickson Francisco Sauco, sa Kilayan Sauco, ito na ang bagong work schedule mo. Okay? Sunday you have to work until Friday. And off mo lang is Saturday tsaka Friday. Boss, hindi ho ako pwedeng magtrabaho ng linggo. Baka pwedeng Sunday na lang ang day off ko, tapos iba na lang. Ba hindi pwede, Mr. Sauco, mamili ka. Ang pipiliin mo ba sa trabaho? Ano ba mahal ka sa'yo? Trabaho? Panginoon? Sibahan mo? Parehong importante. Mamili ka. He came to me and said, Dad, I have a predicament. What's that? Pinipilit po ako magtrabaho ng Sunday. He heard nothing from me. He was staring at me because he perhaps is looking and waiting that I will tell him what to do. No. I'm not going to tell you what I should do and what you should do. It's your faith. Ikaw magdidesisyon. Ayoko isang araw sasabihin mo, kanya ako ginawa to kasi sabi ng pastor ko eh. No, gusto ko ikaw ang gumawa. Hindi ko alam ko gagawin ko kung nasa sitwasyon, pero hindi ko sasabihin sa iyo. Why? It's your faith and your obedience to God. He prayed. Sunday comes, sabi ko lang sa kanya, anak, ito lang gusto kong sabihin sa iyo. Pag hindi nakita ng linggo, dahil pumasok ka, mahal kita. Pag nakita kita ng linggo, gusto kong malaman mo, mahal pa rin kita. My love for you is constant. Okay? I love you still. Pray lang ako. Dumating ang linggo, lumapit siya sa akin, sabi niya, Dad, I made a decision. What? I quit on my job. Are you okay? First job mo yan, anak. You did not raise me to love my job. You raised me to love my God. Okay. Part of me was rejoicing. Paano naman yun? Nagbigay ka ng 3 months mo, tapos hindi mo pinakinabangan, after 3 months, wala ka ng trabaho. My God will solve my problem. Good.
Wala siyang trabaho, 1 month, 2 months, okay ka lang? I'm okay, Dad. Di ba nang ihinahin, nagbigay ka ng 3 months? I'm fine, Dad. Then HP Enterprise emailed him and said, Mr. Sako, would you like to work with us? Dad, may nag-aalok. It's your life. Hindi ho ako pwede ng linggo. Alam namin, sinabi ng kumpanya, ng school mo, hindi ka pwede. Kasi tiri namin yung 2-on file mo, ba't ka umalis? Would like to hire you. You will be working from Monday to Saturday to Friday. Saturday and Sunday, you're okay. Will you accept? If you say yes, you don't need to file anything because you're already hired. Okay, kung walang pasok ng linggo, fine. Yung sweldo ni Jeff is double or triple than his first salary sa Converge. Kung ikaw yon, ano sasabihin mo? Pambihira naman to, kamote. Nagbigay na ako ng 3 months ko, tapos tinubok ako, tapos tawalan ako ng trabaho. Anong klaseng Diyos yan? Passion. Perseverance. Endurance. After 8 years, he came to me and said, Dad, would you allow me to work on another company? Why? Oracle is offering me a job, much better. How long have you been at HP Enterprise? I've been working there for 8 years. 8 years, okay. It's time for you to move on. You have my blessing. Doon ko lang siya pinayagan. Lipat siya. And lo and behold, his salary was far, far, far way better. 5 times higher. And he's still doing his job. Walang pasok ng linggo, trabaho, inuunar ang Diyos. May pagsubok. Tanong ko sa iyo. Meron ka bang perseverance? Meron ka bang patience? Meron ka bang endurance? Sasabihin ba sa iyo ng Diyos, alam ko ang gawa mo. Alam ko na nagpapagal ka. Alam ko na hindi mo matiis yung masamang tao. Alam ko, sabi ng verse 3, kung paano kang nagtiis at nagbata para sa pangalan ko at hindi ka napagod. Sasabihin ba ng Panginoon sa iyo yan? Will you have patience, endurance? Will you have the tenacity to persevere? Sabi ni Wilson, anong gagawin ko? Hindi ko alam. Buhay mo yun. Ikaw ang magpapasin yan, not me. It's your choice. Anong pipiliin mo? Sabi ng Diyos, alam ko yung ginagawa mo, alam ko yung pagtitiis mo, alam ko yung paano ka magtiyaga. Patience, endurance. Perseverance. Madaling mag-serve. Life comes easy. When you're up on the mountain, you've got peace of mind that you never know. But down in the valley, when there's trials and temptations, or the God of the mountain is the God of the valley. Yun pa rin ba? Tindig mo? Yun pa rin ba? Paniniwala mo? Yun pa rin ba? Do you still love God? Ano sabi ng Galatians 6:9? Huwag tayong mapagod sa paggawa ng tama. Huwag kang mapagod mag-pray, huwag kang mapagod magsamba, huwag kang mapagod magtugtog, huwag kang mapagod kumanta, huwag kang mapagod mag-akay, huwag kang mapagod magkaloob, huwag kang mapagod gumawa ng tama kasi isang araw, pag ikaw ay hindi tumigil, aanihin mo yan pag hindi ka napagod. Will God tells you, hey, I'm so happy for you. Yung ginawa mo last year, pinagpapala ka na, so you need to do something again. You need to apply semper ed mulera, meaning always getting better. Dapat yun tayo. Dapat yun ako. Gagalingan ko. Kasi lahat ng ginagawa natin tapos na.
pinagpala always toward better things. Because we're serving God. Jesus complimented them on their service. Jesus complimented them on their stand. Number 3, Jesus complimented them on their stand. Yung paninindigan, alam nila yung King James, alam nila yung tama, alam nila yung doktrina. Verse 2, alam ko yung gawa mo, alam ko yung pagpapagal, pagtitis, alam ko na sinubok mo yung mga nagpapanggap na sila apostol at hindi naman, at nasumpungan mo silang mga sinungaling. Verse 3, alam ko na nagtiis ka sa pangalan ko at hindi ka napagod. Kinomplement ng Panginoon ang kalang morality. Antindi nyo. Okay? Sa madaling salita, itong simbahang ito naging matatag at naging morally pure. Hindi sila kinain yung mga babae, modest pa rin. Yung mga lalaki, walang mga tato. Walang marami mga hikaw-hikaw. Yung dati na lang, hindi na dinagdagan pa. Ito po ang isang commitment ng ating church. Kung saan hindi natin pwedeng itolerate ang kasalanan, kahit sino pa nakagawa ng kasalanan sa harap ng Diyos at ng tao. Okay? Dapat buong tapang nating address ito as a church. Walang mahirap, walang mayaman, walang kamag-anak. Ang poprotektahan natin ang Panginoon at ang kanyang salita. Kinomplement din ng Diyos yung kanilang doktrina. Okay? Tatandaan natin, we as a church, we need to take the same stand. We need to not compromise our moral or theological. Tatandaan nyo, ang simbahan ay pinapanganak. Hindi pwedeng may simbahan, sumulpot, church na. Kailangan may sending church. Okay? Bakit tayo malakas ang loob? Yung nagsimula ng gawaing ito, yung nagsimula noong 1973 na magkaroon ng misyon. Okay? Si Enrique Magbanwa Fajardo kasama si Cristina Licayo Fajardo ay nandito pa rin. Doctrinally speaking, this is the Lord's church. You may claim what you want, but that is stupidity. Who started the church? Dapat alam mo yung stand mo. Ang simbahan pinapanganak. Ang pastor sinusugo. Ano sabi ng Hebrews 10:13? Paano sila, sino man tumawag sa pangalan siya'y maliligtas? 10:13. Romans 10:13. Okay? Ano sabi? Ang sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Verse 14. At paano silang tatawag, hindi naman na pinaniniwalaan? At paano sila maniniwala na hindi na napakinggan? Paano sila makikinig na wala namang preacher? Verse number 15. Paano sila magpipreach kung hindi sila sinugo? So dapat ang pastor ay sinusugo. Okay? May sinusugo. Si pastor ay sinugo ng Mandaluyong. Okay? Si pastor ay nagsimula ng gawain, ipinagpatuloy natin. Okay? Yun ang simbahan. You don't compromise your stand theologically. We must stand for morally and we must stand for personal holiness and doctrinal soundness. Sa church natin, walang babaeng pwedeng mag-preach. Let the woman learn silence in the church. Pwede sila magturo. But to stand behind the pulpit and preach, no! You know what I'm saying? They can serve, but they cannot preach. Hindi tayo naniniwala sa pastora. We believe in the King James Version. Are you following me? We believe that this is the preserved version of the Scripture. This is the best interpretation. This is the best. We believe that there is only one God manifested in three. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. We believe that the earthly ministry of Christ started the church not after He went up to heaven. Pag pinaniwala mo yung Acts chapter 2, ang simbahan, yun sinimula, mali. Hindi na simbahan ni Kristo yan. Simbahan ng Panginoon. Sinimulan nung tinawag niya. Dapat alam mo yung doktrina natin. Okay? Na si Kristo ay babalik. May rapture. Ito yung masabi ng 1 Corinthians chapter 4. 1 Timothy, 1 Thessalonians chapter 4. Okay?
Mula sa verse number 14. 1 Thessalonians 4:14. Tingnan mo. At tayong mga namumuhay, naniwala na si Kristo ay namatay at nabuhay muli, at maging yung mga nagtulog ay dadalhin niya. Verse number 6:15. Anong sabi? At ito sinasabi ko, kayong mga buhay at nananatili ay hindi pwedeng pigilan yung mga natutulog. Verse number 16. Sapagkat ang Panginoon ay babalik mula sa langit na may hiyaw at ang tunog ng pakakak at ang mga buhay, patay kay Kristo, babangon. What does it mean? Rapture. Verse number 17, at tayo mga buhay na nandito, we will be caught up together with clouds to meet the Lord in the air. So shall we be ever in the Lord. Hindi tayo po mid-trib. Wala pang tribulation. You see? Yung vaccine yan, hindi yan mark of the 666. Kung mark of 666 yan, wala na tayo dito. Vaccine lang yan. You know what I'm saying? Naka-Sinovac ako. Naka-Moderna ako. Yung booster ko, ano nga ba booster ko? Pfizer. Okay? 5 na. Nagmukha ba akong zombie? Kung ito mukhang zombie, zombie na ako. Okay lang. Wala pa tayo sa tribulation. Mangyayari yan pag wala na tayong lahat. Darating ang oras, sabi ng Revelations 9:6. Tingnan mo. Revelations 9:6. Tingnan mo sabi ng Bible, ha? Ang mga tao ay magnanais mamatay at hindi mamamatay. Kasi ang kamatayan will flee from them. What does it mean? Na-depressed na sila, nagpakamatay, naglaslas, buhay pa, tumalon sa building, nalaglag, buhay pa. Bakit? Wala na Holy Spirit. Mangyayari yan sa tribulation, hindi ngayon. Pag ngayon naglaslas ka, patay ka. Pag nagbaril sa ulo mo, patay ka. Anong itsura ng tao dyan na nagbaril, labog sa utak, buhay pa. Lumanon mula sa building, buhay pa. E di walking dead. Wala pa tayo dyan. You should know your stand. We are pre-trib, pre-millennialists. We don't believe it na ito'y tribul. No. We as a church, we need to take the same stand. Huwag mong papalitan ng doktrina ng church na ito. Hindi natin pinalitan ang tinuro ni Pastor Pardo from the time he started up to now. Kaya there was a time na sabi ni Pastor Benny, Joey, samahan mo kami dito, ha? 10. Darating si Billy Graham, magkakaroon tayo ng soul winning. Sabi ko, Tay, sinamahan kita sa lahat, pero dito hindi kita sasamahan. Bakit? Tinuro ni Pastor Fajardo, hindi kami dapat sasama dyan. Soul winning to! Alam ko ho, pero hindi kami sasama. Sabi ni Pastor, tinuro niya na yun ay humalik sa kamay ng Papa, hindi kami tinuro niya. At alam ho namin yun, at pagka tinuro ko, sasabihin ng mga membro, ba't binabago ni Joey yung doktrina? Pero wag ko kayo mag-alala, hindi ko kayo titirahin, hindi wala akong sasabihin sa inyo. Hindi kasama? Hindi po. Ako sasamahan mo? No. Oh no. Hindi ako sumama. Tumindig ako. Alam mo sabi niya? Believe ako dito. Hindi sumama. Bakit? Turo ni Pastor yun eh. Nasabi ko, Pastor Fajardo, Pastor, sinubok ho ako. Nayaya ako kay Franklin Graham, kay Billy Graham, hindi ho ako sumama. Kanya gusto kong maintindihan nyo. Lahat ng mga sulsular at sulsuloro na hindi na ako anak mo na gano'n, mali ho yun. I stood with you. Hindi ko kinalimutan ang tinuro ni Pastor. Na ang baptism ay hindi kaligtasan. Ang baptism ay resulta kasi save ka. Ang baptism ay hindi bahagi ng kaligtasan. Pag na-save ka, tinanggap mo si Kristo dahil nagsisi ka, tinanggap mo siya, at pagkatapos naintindihan mo, dapat hindi bahagi ng kaligtasan. It's part of your obedience. That's the first obedience that you have as a saved person.
Doktrina natin yan. Ng ating bahay pananambahan is not the church. We are the church. It's not a building. Doktrina. Christ complements the church. Pangalawa, Christ complained against the church. Ano yung reklamo ng Panginoon? Okay? Verse 4. Ano sabi niya? Ngunit mayroon akong laban sa inyo na inyong iniwan ang inyong unang pag-ibig. So tignan mo ha, ang pagkakabanghay. Thou hast left thy first love. This is the complaint. Siguro kung may tulpo, sasabihin ni Kristo, isusumbong kita kay tulpo. His complaint against the church. They left their first love. Imagine what the Lord said, I have this against you. Hindi ko gusto yan. Nais ko pong tandaan ninyo, God has been graceful. God has been forgiving. Okay? Sabi ko sa inyo kanina umaga, hindi ka gagantihan ng Diyos. Hindi ka pag-iinitan ng Diyos. Pero sa kabila ng pagiging grateful ng Panginoon, sa pagitan ng kanyang pagpapatawad sa atin, binigyan niya tayo ng pagkataong bumangon pag nagkamali ka. Pero kaiba ho ang statement na ito ni Kristo sa Petition. Sandali po nating iwanan, magkaroon tayo ng evaluation. Okay? Ano ang sasabihin niya sa'yo pag sinabi niyang, I have somewhat against kay Joshua. I have somewhat against kay Jabez. I have somewhat against... Ano kaya ang ilalagay niya? Ano kaya ang isasagot mo? Ano kaya yung sasabihin ni Kristo, ito yung ayaw ko sa'yo? Ha? Ano yung alam mong bagay or practices na ginagawa mo, Simon, na alam mong hindi tama? Na ginagawa mo, Steve, na alam mong hindi tama? Na ginagawa mo, Angelica, Joan Magno, na hindi tama? Siguro po, dapat atin pong tignan ang katotohanan na sinasabi ng 2 Corinthians 5:10, sapagkat tayong lahat ay haharap sa judgment seat ni Kristo at ang bawat isa, si Paulo, si Ebet, si Elaine, ay haharap at bawat isa ay tatanggap ng regalo ayon sa kanyang ginawa sa kanyang katawan, maging ito man ay masama o mabuti. What does it mean? We will face God. Oo, pababayaan kanya sa ginagawa mo. Oo, pababayaan kanya. Pero haharap ka. Kanya sabi ko sa inyo, semper ed molera. Meaning, always go towards getting better kasi haharap ka. Magbibigay ka ng sulit pag pinatawag ka ng committee. At hindi ka dumalo sa meeting, patatawag ka niyan. Oh. Lahat tayo haharap. At ang sabi ng Diyos, I have somewhat against sa'yo. Okay? Imagine in all works na ginawa na sa Diyos, perseverance in faith, a strong moral and theological stand, they have forsaken their first love. Ibig ko pong sabihin, their passionate love for Jesus kumupas. Nawala ng pag-ibig. Dapat nating maunawaan to. Without passionate love for Jesus, lahat ng trabaho natin in vain. Meaning, yung pagtugtog mo, pagpapiega mo, pagkanta mo, pagsusundo mo, pagluluto mo, paghuhugas mo, paglilinis mo, pagwawalis mo, pagbabantay mo, yung pagiging monitor supervisor mo, walang kwenta yan pag wala ang pag-ibig. Okay? Without passion for Jesus, our perseverance is wasted. Sayang! Nagtiyaga ka na, nagpatuloy ka na, wala namang pag-ibig. Ano yan? Without passion for Jesus, our stand for morality and doctrine are merely legalistic. Makikipagdebate ka lang. Tatanda mo to. Jesus did not complain about their work, but Jesus complained about their worship.
huwag ka lang nagsisimba, dapat sumasamba ka. Pag sumasamba ka, focus, attention, huwag yung titignan yung cellphone, huwag yung... Sabi ko nga, pag emergency, tumayo lang. I can understand that. Busy ka eh. Ikaw yung problem solver ng trabaho eh, tama? Ikaw yung troubleshooter eh. Oh. Pero kung di naman ganoon, tapos dut-dut ka ng dut-dut, tingin ka rin, mali. Hindi mako-complain ng Diyos sa trabaho. I know your works. Ang kinomplain niya, wala na yung puso mo, boy, wala na yung puso mo eh. Okay? His complaint wasn't about their perseverance, but their priority. Sabi niya, kung ako priority nyo, hindi ganyan. Gagalingan mo pa. Hindi ka titigil. He did not complain about their stand. He complained about their spirit. Bakit? You have left your first love. Drive ka ng drive, linis ka ng linis, sunod ka ng sunod. Reklamo ka ng reklamo. Bakit? Wala ng pag-ibig. Nagbabasa ka ng Bible, mere pakita na lang para sabihin, nagbasa ako. Yung pagbibigay mo, wala ng pag-ibig. Masabi lang na nagbigay, pero nagdadabog. Nang una mong makilala ang Panginoong dakila, mainit ang pag-ibig mo. Pero anong bigla ka ng lamig? Bakit nawala ang ningas? They have purity of life without passion for Christ. Pero mo, ang dating mo, modest ka, wala kang magkakamali, pero walang pag-ibig. What is that? Laboring without love. Nagpagal ng walang pag-ibig. Duty without devotion. Masipag, nandiyan ang rasis, andyan ang alas 10, nagbabantay, pero wala na yung pag-ibig. May message, walang meaning. Ano yan? Service without spirit. Practice without prayer. Separation without inspiration. Justification without joy. Naroon ang isip, naroon ang head, without their hearts. Legalism na lang eh. Masabi na nasibag, nasabi na ng trabaho, nasa ng pag-ibig. Huwag mong ahayaan na 38 years, nandito ka pero wala na pag-ibig. Huwag mong iiwanan ang pag-ibig mo sa Diyos. Okay? Huwag. They had human appeal without heaven's approval. Huwag mong hayaan pinalakpakan ka, tinapi ka sa likod ng tao. Pero ang Diyos, sabi nga, wala naman pag-ibig yan. Pakitang tao lang yan. Look, I know your works. I have somewhat against you. In my quiet time kanina, sabi ko sa mga kausap ko, papasok lang ako, hindi titigil yan si Bron. Kasi agad nakikita ako, Dade, sabi ko, para ma-enjoy nyo, papasok na lang ako sa loob. So I have my quiet time. I was with my Bible. I was with my God. I was telling God, Lord, salamat ha. Sa tulong mo. Salamat ha. Naalala mo, nakailang palit tayo. Pero tinulungan mo ako. I never get tired of telling God, Lord, thank you. I never get tired of telling God, Lord, I need you. Will you please help me? Help me as I pray my people. Help me to do this. Help me. Alam niyo, sabi ng Diyos, Matthew 15:8, ito mga taong to'y lumalapit sa akin ng kanang bibig. Pinararangalan ako ng kanang mga labi, pero ang puso na'y malayo sa akin. Ito ka ba? Ito ba ako? Ito ba tayo? Ha? Kumakanta, nagsaserve, nagpapakahirap, sa bibig, sa labi, ang puso, wala. 38 years. Imagine 38 years, nag-labor ka, walang love. 38 years, meron kang duty, walang devotion. 38 years, may message, walang meaning. 38 years, mayroong justification, walang joy. Nandun ang head, wala yung heart. You see? Nandun ang service, walang spirit. Nandun ang practice, walang prayer. Yun ba gusto mo? Malapit ka lang sa bibig, malapit ka lang sa puso.
Sa nguso. Pero ang puso wala. These people draw near to me with their mouth. They honor me with their lips. Pero ang puso is far from me. Nais ko pong sandaling mag-focus tayo sa ating sarili. I-reflect po natin ang mga salitang ito. Atin pong makita, sana, kasali ba ako sa tinutukoy ni Kristo dito? Lord, ako ba yun? Ako ba yun? Okay? Alam mo, minsan, katulad yan, ako'y umaalis, magbabiyahe kami, gagamitin yung sakyan. Kagabi, sabi ko kay Ellen, mabahala ako, titignan ko yung kotse. Kasi may ginawa kami, kinabit ko. Pagkita ko, tapos na, bunahugasan niya na, opo, kami na mabahala. Sabi ko, sige, buksan mo yung gate, lalabas lang ako. Naka-short ako, dala ko yung bag ko. Sabi ko, Steve, sumama ka. Drive kami. Umuulan, baha. Sige, patay. Lilinisin na naman natin to. Di ba pag naglilinis tayo, pag ikaw naglinis, tatagal 1 oras eh. Lilinisin mo yung labas. Yung loob, di mo nalinisin. Katwira mo, tayo naman sasakay dito eh. Okay? Pero pag pinalinis mo sa labas yan, sa service center, nagpalinis ka, talaga pati loob, di ba? Iba-vacuum yan, lilinisin. Pag tayo, labas lang, basta, punasan mo lang to, punasan mo lang. Katwira mo, tayo naman ang sasakay dito. Tayo naman ang gagawa niyan. Ang problema po natin, minsan ganito tayo sa Diyos. Pinagaganda natin yung obvious sa ating buhay. Kasi nakikita tayo ng ibang tao. Gagalingan natin kumanta, may emotion pa yan, di ba? Jesus. Mga ganun-ganun ka pa, di ba? Ang tinagawa natin yung pinapansin ng tao. Pero hindi natin nakikita yung pinapansin ng Diyos. Huwag mong hahayaan na malapit ang nguso, pero ang puso'y malayo. Huwag mong hayaan na ikaw ay gumangawa, pero wala na yung pag-ibig. Tatandaan ho ninyo. Sabi ng 1 Samuel 16:7, ang ating Panginoon ay nagsabi kay Samuel, huwag mong tignan yung panlabas na kanyuan, kundi yung tangkad, hindi yung tangos ng ilong, sapagkat siya'y tinanggihan ko na, sapagkat ang Diyos ay tumitingin, hindi kagaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas, ang Diyos ay tumitingin sa loob ng puso. Sa loob ng puso. Pag sinaliksik man ng Diyos ang buhay mo, ano makikita sa puso niyan? Okay? Ikaw, Paulo, pag binuksan ng puso mo, ano makikita? Dollars, dinar, or yen? Bakit kung makatawa ka, Karen, parang meron kang nakitang code? Ano makikita sa puso? Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at my heart. We can lose our passion. We can lose our passion by deliberate choice. Pinili mo eh. Ano sabi ng verse 4? Nevertheless, I have somewhat against you. Thou hast left. Iniwan mo. You can lose something by accident. Ay, nasa na? Nawala eh. Didi, thank you sa tornilyo. Oo. Kasi nalaglag yung tornilyo dati. Nalaglag. Hindi ko nakita. Accident yun, tama? Pag ito nalaglag na naman ang tornilyo, katangahan na to, tanga yarn. Kanya lalagyan ko to ng didikitan ko na. Kanina, kinakabit ni Elena, nalaglag. Yung tornilyo hanap ng hanap. Sabi ni Jap, Hamed, ikaw na maghanap ng tornilyo, di ako makakali ko kasi alam mo naman, operado ko, nangatwiran pa. Si Hamed naman naghanap, ang nakakitay si Elaine. Ito ba hinahanap nyo? Yan, yung tornilyo. O di yung kinabit. You can lose something by accident. But also you can lose something by your own will. Sinadya mong iwala, sinadya mong iwanan, sinadya mong sirain. Nung sinabi ng Diyos, you have left your first love, hindi po by accident yun, sinadya. Ang appropriate translation, you abandon your first love.
iniwan mo. Tanong ko sa iyo, sino ang nakilala mo? Bakit yung init mo sa pananalangin, init mo sa pagsunod sa Panginoon, init mo sa pagmamahal sa pamilya at sa gawain ay naging dahilan para manamlay ka, hindi ka na aktibo, hindi ka na hindi ka nagsaserve. Anong dahilan? Sino nakilala mo? O ano naging trabaho mo? Ano yung naging activities mo? Alam mo kung bakit abandon their first love? You know why? They choose to serve God than to love God. Huwag mong hahayaan na pinili mong maglingkod lang sa Diyos na hindi mo na siya mahal. Kasi pag naglilingkod ka, manunumbat ka. Pag naglilingkod ka at nagtatampo ka, pero pag mahal mo ang Diyos, magtitis ka, magpapagal ka, hindi ka magrereklamo, you will say, God has been good to me. My question to you tonight is this: are you just serving God or do you love Him? Kasi kung mahal mo siya, hindi issue sa iyo yung tithes, hindi issue sa iyo yung mission offering, hindi issue sa iyo yung first fruit mo, hindi issue sa iyo yung magregalo ka, hindi issue sa iyo mapagod ka, kasi mahal mo. Karen, tumayo ka. Ano pakinabang mo kay Liam? Liam, tumayo ka. May pakinabang ka kay Liam? Ha? Ano pakinabang mo? Nagbibigay ng sweldo sa iyo yan? Wala. Di ba? Pagka ba gumising si Liam, nililigpit ang higaan niya o ikaw nagliligpit? Honestly. Oh. Yan ba tumutulong sa bahay o senyorito? Pero sasabihin ko sa iyo, kahit sabihin natin kahit si Liam hindi mabait, hindi masunurin at masungit pagkaminsan, ha? Gigising ka pa rin bukas. Paglilingkuran mo pa rin siya. Bakit? Anong katuwiran mo? Mahal ko si Liam. Right? Can you not love God the way you love Liam? Right? Are you following me? Sit down, Liam. Sit down, Karen. Nagsasakripisyo tayo sa anak natin kasi mahal natin. Hindi man natin kayang mahalin din ang ating Diyos, kagaya ng pagmamahal natin sa ating anak. Ba't ka nagtitiis sa asawa mo? Mahal ko eh. Di ba? Huwag mo hayaang nagsaserve ka, nagpagal ka, nag-persevere ka, nag-impatient ka, nang wala ka ng pag-ibig kasi you're just serving God. Wag. Kasi pagka ganyan nagawa mo, magbibilang ka na. I have seen that, I heard that. Ang alam ko, sabi ng 1 Corinthians chapter 13, tingnan mo sabi ng verse 1. Okay, tingnan mo ha. Bagamat ako'y nagsasalita ng mga salita ng mga tao at hindi ng anghel, at pag wala akong charity, pag wala akong pag-ibig, ako'y isang maingay lamang na simbal. Verse number 2. Bagamat ibigay ko, ako'y mayroong gift ng prophecy, naintindihan ko lahat, at ako'y may pananampalataya, kung ako'y kaya kong magtanggal ng mga mountains, at wala akong charity, wala akong pag-ibig, I am nothing. Verse number 3. Bagamat ibigay ko ang lahat ng pera ko para pakainin ng mahirap, bagamat ibigay ko pa ang sarili ko para sunugin, kung wala akong charity, ako'y walang pakinabang. Verse number 4. Ang pag-ibig nagtsatsaga at mabait. Ang pag-ibig hindi naiinggit. Ang pag-ibig hindi nagmamalaki, hindi nagyayabang. Verse number 5. Ang pag-ibig ay hindi umaastang mali, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi madaling mapikon, hindi nag-iisip ng mali. Verse number 6. Ang pag-ibig ay hindi natutuwa pag may nagkakamali, kung di nagkagalak sa katotohanan. Verse number 7. Ang pag-ibig ay binabata ang lahat, naniniwala sa lahat, umaasa sa lahat, at nagtsatsaga kasi bakit pag-ibig? Verse number 8. Ang pag-ibig hindi mapapagod, ang pagpapahayag mapatitigil, ang pagsasalita matitigil, ito'y mawawala. Verse number 9. Sapagkat alam natin ang bahagi at alam natin tayo nagpapahayag sa iba. Ang tanong ko sa iyo, are you just serving God or do you love God?
Kasi pag nagsaserve ka lang, pag wala na nanay mo, wala ka na rin eh. Pag wala na yung tatay mo, wala ka na rin eh. Pag wala na yung best friend mo, wala ka na rin eh. Pag sinubok ang family mo, wala ka na rito. Bakit? You're just serving God. Pag tatay ka, sa sobrang sipag mo, you provide for your family. Pag tatay ka, yung sweldo mo binibigay mo. The question now is this: do you spend time with your kids? Do you spend time with your son and your daughter? Do you talk? When was the last time you hugged your son? When was the last time you hugged your daughter? When was the last time you say, I'm proud of you, I'm so happy that you came to my life? Baka mamaya nagsaserve ka lang, pero you don't spend time with them. Provision is a poor trade for love. Kaya yung Ephesians, sabi niya, they have left their first love, they have abandoned their first love. You know why? Because they choose to serve rather than love. Hindi lamang po sa paglilingkod sa Diyos ang kinakailangan natin gawin. Kinakailangan sa halip, kinakailangan ni Kristo ang ating pagmahal. Nagawa ko to kasi mahal ko siya. We lose our passion by deliberate choice. We lose our passion by avoiding time alone with God. Do you still enjoy your quiet time with God? Tignan mo sabi ng Mark 1:35. Mark 1:35. Tignan mo ha? Napakagandang talata. Sabi ng Panginoon sa Mark 1:35, at sa umagang-umaga, pagsikat ng araw, bago sumikat, si Kristo'y naparoon sa isang lugar, at sa isang lugar na tago, siya'y nakipag-ulayaw sa Diyos. How is your prayer time with God? How is your prayer time? Huh? Do you still enjoy talking to the same God? Hoping for the same dream? Pagod na ba si Jose? Kasi monitor, supervisor, tapos nagtuturo, nag-aaral, kulang na lang ang tulog. Do you still pray? Do you still love God? Ano sabi ng Revelations 2:4? Mayroon akong laban sa iyo, iniwan mo, inabandon mo ang iyong pag-ibig. Passion for God always come from time spent alone with God. Baka mamaya magaling ka lang magbasa kasi chinecheck ni Moreng sa Kingsmen. Pag mag-isa ka na, do you still pray? Do you still enjoy your time with God? Do you still enjoy reading your Bible? Do you enjoy spending time alone with God? Going to church is great, but it will not give you passion. Serving is great, but it will not give you passion. Passion comes from communing with God and listening to Him in His Word. Do you still hear the small voice? God is more interested in your personal walk with Him than your ministry. Nagsaserve ka. Galing na lang. Di ba mas magandang sasabihin nila, saan mo kinukuha yung lakas mo? Nag-pray ako kanina. I spent time with God. We lose our passion one day at a time. Yung passion na meron ka sa Diyos, nawala. Hindi dahil sa biglang nawala. No. Unti-unti, that passion that you have when you were first saved did not just stop. It stopped slowly kasi tinrade mo yan sa iba. Mas enjoy ka pa sa Netflix. Mas enjoy ka pa sa Valorant. Mas enjoy ka pa sa Dart. Mas enjoy ka pa
Yung dating usap mo sa Panginoon. That's why I always say, in my life every day, I invest 4 hours to myself. I read books every day, 1 hour, to sharpen my mind. I exercise for 1 hour every day. I pray to God 1 hour every day. And I listen to people for 1 hour. That is my investment to myself. Bakit? Sabi ng Luke 2:52. Tingnan mo, sabi ng Luke 2:52 ha. And Jesus increased in wisdom. Bakit? Nagbabasa. In stature. Nag-exercise kasi ang kalayon niya, ipako sa krus. Kailangan malakas siya. Having favor with God, meaning pray siya, and with man, nakikinig siya sa tao. So when I heard this and I see this, I told myself a promise many years ago, 37 years, I'm gonna increase in wisdom. Magbabasa ako. I'll be a voracious reader. I will grow in my stature. Mag-e-exercise ako. I will have favor with God and man. Magpe-pray ako at makikinig ako sa tao. Bakit? I would like to be more closer to God. Semper ad meloria. Always towards better things because I am with God. Tatandaan nyo, we lose our passion by accepting substitutes. Ano pinalit mo sa prayer life mo? Teaching, Sunday school, visiting, singing, practice, playing with children. Ha? We lose our passion, we become miserable. Kawawa ka. Bakit? Ngak-ngak ka lang na ngak-ngak, wala nang pag-ibig. The most miserable person is not the one who is lost, but the one who lost his passion and his passion grew cold. Huwag mong ahayaan na ang Diyos mismo magsabi, meron akong laban sa iyo. So what is now Christ's command? Nakita natin yung compliment, pinuri niya. Nakita natin yung complaint, sinabi niya. Ano ngayon ang command niya? Okay? Sabi ng verse 5, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Magsisi ka, gawin mo ulit yung ginagawa mo noona, o ako'y paparian, at ako'y aalisin kita sa candlestick, sa daan ng pagpapala, sa daan ng pabor, malibang ikaw ay magsisi. Okay? Anong sabi ng Panginoon? Remember the height from which you fall. Okay? Tandaan mo kung saan ang taas ng iyong takbo noon, ikaw ay bumalagbag. Magsisi, gawin mo ulit yung ginawa mo noon. So what is Christ's command? Letter A. Christ commanded them to remember. Do you remember? Naalala mo ba? Ha? Naalala ba kung gaano ka kasipag? Naalala ba kung paano ka magtiis? Naalala ba kung gaano ka magmahal? Remember, Galatians 2:5. Remember therefore. Remember therefore from where you fall, the height where you fall. In other words, go back in your mind when the passion was there burning. Bakit naging masigla ka? Bakit nagsuko ka ng buhay? Bakit lahat tinis mo? Balikan natin kung saan tayo nagkukulang sa ating buhay. Huwag po sana tayo maging komportable na kayo'y nagsisimba every Sunday. O kaya naman kung may oras na libre ang Sunday nyo, magsisimba naman ako. Sa halip, nais ko pong ipaunawa sa inyo na anumang sakripisyong meron tayo. Okay? Sa halip ay sa ating puso at ang ating pagmahal ang kanyang hinahanap sa atin. Gusto niya nandun ang puso. Psalm 51:16, anong sabi? Sabi ni Kristo ha, I desire not sacrifice. Hindi ko hinahanais na ikaw ay nagsasakripisyo. Okay? Ang ikinalulugod ko, yung tinatawag na ikaw ay nagpapasakop. Verse 17. Ang hinahanap ko, sabi ng verse 17, the sacrifices of God
out of a broken spirit and a contrite heart, O God, thou will not despise. Hindi ako nagagalak na sakripisyo ka. Ang hinahanap ko, durog pa ba puso mo? Malambot pa ba? Christ commanded them to remember. Pangalawa, Christ commanded them to repent. Magsisi. Okay? Sabi ulit ng verse 5. Remember therefore and repent. Repent means to turn around. To go in a different direction. Repent means listening to the Holy Spirit. Agreeing Him, tama ka Lord, mali ako. Tama salita mo, palpak ako. And I would like to start again. Kung sakaling nakita mong nadapa ka, nagkamali ka, nagkulang ka, humingi ng tawad, bumalik lang, sabihin mo, Lord, malamig na ako, I need you. Remember, repent. Letter C, return. Balikan mo yung ginagawa mo. Ano sabi ng verse 5? And do the first work. Okay? Ito po ang point na ibig sabihin ng Panginoon. Do the first work. Ibig sabihin, go back. Do what you did when you first got saved. Hindi ba hindi ka mapigil? Di ba nanindigan ka? Hindi ba sinunod mo lahat? Hindi ba nagpasakop ka? Hindi ba sinabi mo, hindi, ito yung tama? Nga binabalikan ko lagi. Nung ako'y bagong ligtas, maglilinis ako. Tinitignan ko si pastor. Habang siya'y nagpipreach, tinatanong ko, paano ko tutulungan tong pastor na ito? Paano ko ikakapit yung mga aral at turo niya? Ako'y estudyante, ako'y naghuhugas ng jeep. Ikakapit ko yun. Kaya ang tanong ko, ngayon ako'y 58 na, will I stop? Will I stop? Na. Semper ad meloria. Always toward getting better. Okay? Gagalingan ko. Bakit? Mas malapit na dumating ang Panginoon eh. Ayokong abutin niya ako na ang puso at pag-ibig ko at ang passion ko'y wala na. Ayaw ko nun. Di sayang naman yung aking tinakbo. Sayang naman yung aking pagtitiis. Sayang naman yung aking pagbibigay. Ang Ephesian church was a busy church. They were workers. They invested their time, energy, and resources building a church for the Lord. Pero ang tanong ko, may pag-ibig pa ba? Are you faithful? Do you love God? I don't know. Ikaw makakasagot niyan. If you choose to serve God and not love Him, you miss the whole point. Choose to love Him. Pinili kong mahalin ng Diyos. Kanya hindi naging issue sa akin nang sinabi ng nanay ko, ba't ka nag-resign? Kailangan nun ni pastor ng kasama eh. Bakit? Hindi ba kita kailangan? Ikaw ang panganay. Mamaintindihan mo to later. Sakim ka, Joey, sakim ka. You may not understand it, but later you're gonna understand. Hindi ba kami mahal? Mahal ko po kayo. Mas mahal ko lang ang Diyos. Mas mahal ko si pastor. Isipin mo nung mag-resign ako sa trabaho ko, nagtatrabaho. Sasabihin ni Ellen, paano mo ako pakakasalan? Look, nung may trabaho ka, di mo pasan, because I'll show you how. I'll show you how. That was 34 years ago. I'll show you. Sasayangin mo? I told you last Sunday, when you quit, when you stop, paano yun umaasa sa'yo? Madedevastate yan. Sabi ko na, hanggang simula lang yan. Kawawa naman tayo. Naniwala pa naman tayo. Yung mga nagagalit sa'yo, pag tumigil ka, they will rejoice. Tignan mo na, wala. Sinabi ko sa'yo, hindi tatagal yan. Then why would you quit? Have you ever remember that the Lord never gave up on you? Hinabol ka niya. Minahal ka niya. Tapos titigil ka. Kasi iniwan mo yung pag-ibig mo.
How is your passion tonight? Do you still love God? I don't know. But I want you to check yourself. Am I serving Him? Or do I love Him? Dahil pag mahal mo, hindi issue ang presyo. Hindi issue ang pagod. Hindi issue ang sakripisyo. You will always go semper ad maloria. Always towards better things for God. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat po sa inyo. Kayo po nawa magpalat, magbasbas at manguna. Tulungan mo po na aming makita at mapagtanto. Kami po ba'y masipag lamang na mag-serve, pero wala ng pag-ibig? Kami po ba ay nagbabata, ando ng perseverance, patience, ando ng endurance, pero wala namang pag-ibig? Lord, please help us. Help us to remember yung taas kung saan kami nabagsak. Tulungan mo kaming mag-repent at tulungan mong gawin namin ang dapat namin gawin. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around tonight, will you come to the altar and say, Lord, help me. I don't want to labor without love. I don't want to have duty without devotion. I don't want to have a message without a meaning. I don't want to be just doing things without my love for you. I don't know. But tonight you will come to the Lord and say, Lord, help me. Dito po sa altar, God bless you.